We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram, naimbag amalem, mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po, si Chris Zuniga. Nananawagan ng taas pasahe ang ilang transport groups sa Region 1 dahil sa lingguhang pagtaas ng presyo ng langis. May live report si Russell Simorio. Russell? Chris, epektibo kahapon ang panibagong 4 na piso na taas presyo sa kada litro ng diesel. Kaya ang samahan ng mga jeepney drivers at operators sa Pangasinan umaaray na ang kanilang panawagan. Panahon na para itaas na rin ang singil sa pasahe. Mula sa malinis na 600 pesos na raw ang kita sa pamamasada ng jeep ni Mang Boyet mula sa Dagupan City, bumaba ito sa 400 pesos dahil sa mataas na presyo ng langis. Kasi nga mataas na yung diesel, hindi kagaya dati na 48 ganoon. Ngayon, kulang-kulang 60 na. Kasi mahirap ang pasada namin. Kung minsan nga, bigas na naiuwi ko, walang ulam. Ayon sa Autopro Pangasinan, pahirap na sa mga tsuper ang lingguhang taas presyo sa langis. Nakatakdang maghain ng fair hike petition ang grupo sa LTFRB. Gagawa rin kami ng petition sa LTFRB para sa increase ng pamasahe. Malaking epekto sa mga drivers natin yung pagtaas ng gasolina. Isama pa natin yung traffic. Hati ang opinyon ng mga pasahero sa usapin ng taas pasahe. Huwag itaas. Kasi pagkatapos ng bahana sir, kasi naghihirap ng tao ngayon sir, lalong papahirapin pang tao. Hindi ko tinitignan yan taas. Taas nila. Yung iba, siyempre marunong mag-complain. Sa Ilocos Norte, umaalma rin ang mga driver ng pampasaherong jeep dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Iso nga nung kadlang mabalin ma'am, tikit-kit daw kiti gobyerno. Ingato da ko mati lete ma'am. Ken hanta kong mabaybayagan mo ten ma'am nga ited dete ibagbagat ti gobyerno nga subsidy. Ayon sa LTFRB Region 1, sasailalim sa masusing pag-aaral ang mga petisyon ukol sa taas pasahe. Magsasagawa rin ng mga serye ng public consultation. We will schedule it for consultation, sir, and of course hearing po later on, sir, kapag may mga na-receive po tayong mga petition. Chris, sa datos mula sa Department of Energy, mula July 10 hanggang August 8, umabot na sa 10 pesos and 80 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel. Kaya kung susumahin, sa kada 15 liters na konsumo ng mga jeepney drivers kada araw sa kanilang pamamasada, nasa mahigit 150 pesos agad ang matatapyas sa kanilang arawang kita. Samantala, nasa 12 pesos ang minimum na pasahe ngayon sa mga traditional jeepney, habang umaabot naman sa 14 pesos ang minimum na pasahe sa mga modern jeepney. Kung ilan yung target na taas pasahe na iaapila ng Autopro Pangasinan sa LTFRB, yan ay pag-uusapan pa ng kanilang mga miyembro, bagay na ating aabangan. Samantala, September 2022 nang huling magpatupad ang LTFRB ng aumento sa pasahe. Yan ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Bilyong pisong halaga na ng iniwang pinsala ng Bagyong Egay at Falcon sa agrikultura sa bansa. May ulat si Ivy Hernando. Bakas pa sa paligid ng bahay ni Nanay Ella ng barangay ng Suagaw, Kawayan, Ilocos Sur ang pinsala ng nagdaang Bagyong Egay. Emosyonal niyang ikunento kung paano niya itinali ang sarili sa bubong sa lagpas taong baha ng higit kalahating araw habang pinapanood kung paano tangayin ng malakas na ragasan ng tubig
ang kanilang ari-arian kasama ang kanilang hanap buhay. Ma'am, tulda nga dayjay nga narepet, iso ti ingalot ko, iso ti nagbatayak nga napandeta. Mano oras kayo dito? Halos nagpanag, ma'am. Ang kanilang bagong aning mais nasira. Tumubo na rin matapos mababad sa baha at ulan ng ilang araw. Nabaon sa putik ang kanilang mga binhi at bagong tanim na palay. Nangamatay ang kanilang mga alagang hayop at hindi rin nakaligtas ang kanilang mga farm equipment at mga pataba. Nasakit latamot tinakam ko ma'am ta sapol miti manong atawon na minsan lang inala na. Sa datos ng Kawayan Municipal Agriculture Office, umabot na sa 87.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa bayan. So ang karamihan na pinsala is under reproductive stage. Pero may natabunan na still vegetative stage. Patuloy pa raw ang pagdating ng reports, kaya posibleng umakyat pa ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Hiling ng MAU sa kagawaran ng agrikultura, matulungan ang mga labis na naapektuhan ng kalamidad. Ang namin is replacement of all the damages, especially yung mga motorized bangka, yung mga nets nila, yung mga seeds. Sa datos ng DA Region 1, abot sa 648.1 million pesos ang epekto ng bagyo sa agrikultura. Sa buong bansa, aabot na sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong Egay at Falcon. Higit 187,000 ang apektadong magsasaka at fisherfolk. May nakahanda na umanong intervention ang DA na ipamamahagi sa mga apektado gaya ng seeds, fertilizers, fingerlings at fuel assistance. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ilang mag-anak sa Kalasyaw, Pangasinan, problema ang tirahan matapos masira ang kanilang mga bahay sa nagdaang bagyo. Narito ang report. Hindi pa rin makauwi sa kanilang bahay sa Barangay Poblacion East, Kalasyaw, Pangasinan si Jamil. Hindi pa kasi naayos ang kanilang bahay matapos madaganan ng puno noong kasagsagan ng bagyong Egay. Nakikitira muna siya sa kanilang kamag-anak. Kulang pang materialis yung dingding. Yun na lang pa. Meron na kasi yung datal yung sa 3K. Pinambili na lang namin ng datal. 11 bahay rin ang nasira sa Barangay Nalsyan ng daanan ng Buhawi. Tolda ang nagsisilbing bubong ng bahay na ito. Ang ilan, hindi pa naaayos. Ganito na yung itsura ng isang bahay ng isang mag-anak dito sa Barangay Nalsyan, Kalasyaw, Pangasinan. Dati itong kwarto ng mga residente pero sa ngayon hindi na nagagamit. Wala na kasi itong bubong, sira-sira na rin ang mga dingding. Kaya naman, hiling ng mga residente, sana bungutin ang panahon nang sa ganun nga ay maayos na nila itong kanilang tirahan. Kulang na kulang pa raw ang mga kagamitan ng mga apektadong residente. Base sa record ng Municipal Social Welfare and Development Office, 25 bahay ang nasira dahil sa kalamidad. Opo, nilipot na po sa namin sa DSWD, may matatanggap do po silang financial assistance po. So inaantay na? Opo, inaantay lang po. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga nais mag-apply ng calamity loan dumagsa sa tanggapan ng Pag-ibig Fund sa Dagupan City. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Ngayong nasa state of calamity pa rin ang ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, dagsa sa tanggapan ng Pag-ibig Fund ang mga miyembro na nais mag-apply ng calamity loan. Para may daragdag na income mula nung bagyo. Malaking tulong din po itong calamity para may dadagdag na income na pera. Pang budget lang kung sakaling maaprobahan po yung calamity loan po na. Ayon sa tanggapan, nasa 80% ng kabuang kontribusyon ng isang miyembro ang maaring makuha sa pag-avail ng calamity loan. Ng Pag-ibig Fund, ina-offer ito sa mga miyembro natin na kung saan dapat na declare na calamity-stricken area, either ang kanilang residence or place of work. Para maiwasan ang dagsa ng maraming aplikante sa tanggapan, nag-iikot din ng ilang kawani ng Pag-ibig Fund para maipaabot ang kailangan na tulong para sa pag-apply ng calamity loan. Meron din tayong ibang platform din kasi na pwede nang mag-avail like the Virtual Pag-ibig. So basta meron lang po silang access dun sa ating website www.pagibigfund.gov.ph. Maaari na pong nilang hanapin yung link po natin on Virtual Pag-ibig wherein they can apply for a loan.
Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, bagamat magandang panahon ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa, maging handa pa rin sa posibleng ulan. Sa ngayon, hanging habagat pa rin ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Ilocos Region at Cordillera. Sabi ng Pag-asa, walang epekto ang tropical storm na may international name na Lan na huling namataan sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Mababa rin ang tsansang maging bagyo ang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa silangang bahagi ng Mindanao. Kalat-kalat na pagulan ang mararanasan sa buong Central at Northern Luzon ngayong hapon habang uulanin ang ilang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Isabela ngayong gabi. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 4 na mag-anak patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Nakatutok si Gab De Luna. Kalunas-lunas ang sinapit ng isang pamilya matapos masunog ang 2 palapag nilang bahay sa barangay Caypombo, Santa Maria, Bulacan. Sa inisyal na investigasyon, nasa 2 palapag ng bahay ang mag-anak na kasalukuyan umanong natutulog nang mangyari ang insidente. Natrap sa loob ng bahay ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. 4 ang nasawi kabilang ang mag-asawa at ang kanilang 2 anak na parehong menor de edad. Meron naman nakaligtas yung kanilang kasambahay. Siya yun nandun sa ibaba ng two-story na bahay and siya yung nakapag-ask ng assistance, nakapag-ask ng tulong. Kaya lang hindi na niya nagawa makabalik ulit sa loob at makaakyat sa taas kasi sobrang lakas na nung apoy. Problema sa electrical wiring ang isa sa tinitig-ng sanhi ng sunog na tumagal ng kalahating oras. Paalala ng otoridad sa publiko, ugaliing magsagawa ng rewiring at siguraduhing pasok sa ICC standards ang mga appliance para makaiwas sa sunog. Baka mamaya meron na tayong mga linya ng kuryente na kailangan natin ipa-maintain, ipa-check. And aside from that, mas lalong maging maingat sa mga appliances. Sigurado hindi pa lang naiiwan na nakasaksak. Kapag umaalis ng bahay, iwasan yung mga nag-overcharge ng mga cellphone. Samantala, nilamon din ng apoy ang magkatabing bahay at establishmento sa Barangay 23, Lawag City. 2 pamilya ang apektado sa sunog na magkakamag-anak din. Emosyonal sila nang makitang naisalba ng BFP ang urn ng kanilang yumaong kaanak. At least sakit. Tawan na damis nga tao mawan na tayo. Bala tagamit din da magatang tagamit. Si computer ta anak ko nga kakaiso na sagas narigot tinanggatang ko. Sa inisyal na investigasyon, electrical ignition ang sanhi ng sunog na nagmula sa isang kwarto sa unang palapag ng bahay. Cause niya ay under investigation pa pero probably ay electrical ignition to. Pero babalik kami mamaya para mag-conduct pa ng further investigation. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Presyo ng bangus at iba pang seafood sa Magsaysay Fish Market tumaas matapos ang baha. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Pumalo sa 160 hanggang 170 pesos ang presyo ng kada kilo ng big size na bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Tumaas ito ng 10 hanggang 15 piso mula sa dating presyo na 145 pesos. Habang nasa 110 hanggang 130 pesos naman ang maliit na size ng bangus. Ayon sa mga tindera, ilang araw nang nararanasan ang mataas na presyo ng bangus pero nananatili namang matatag ang supply. Ang mataas na presyo ng feeds umano ang dahilan ng taas presyo. Dahil sa bagyo, tumataas ang presyo ng bangus. Yung feeds, malang feeds na yun, 950 isang sako. Tumataas ang presyo. Sa paghupa ng baha, balik normal na ang dagsa ng mga bangus trader mula sa ibang probinsya. Meron naman may mga galing ibang lugar. Lalo pag sa gabi mas marami. Yung mga dumadayo dito sa atin para mamili ng mga bangus. Samantala, mataas din ang presyo ng tilapia at galunggong. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG,
mas pinalakas ang importasyon ng galunggong para mapababa ang presyo nito sa merkado. Sa ngayon, nasa 160 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng galunggong. At tuloy pa rin yung importation ng galunggong. So wala rin naman tayong nakikitang problema. Pwede natin pigilan. So yung calibrated lang ang request natin sa Department of Agriculture para hindi flooded. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kasamang nalubog sa baha ang mga mahalagang dokumento ng Penro sa Ilocos Sur. Ang detalye sa report. Nagmistulang ilog ang loob ng Senro at Penro sa Ilocos Sur sa kasagsagan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Egay. Malakas ang ragasan ng tubig. Naging mabilis daw ang pagtaas ng tubig na abot hanggang bewang ang lalim. Sa paghupa ng baha, maraming dokumento ang napinsala, partikular ang attachment ng mga titulo ng lupa o public land application. Yung extension po kasi ng aming records ay nasa basement kasi puno na po yung aming old na records room sa taas. Basa pa rin at balot sa putik ang mga dokumento na nakasalansan sa labas ng tanggapan. Mabuti na lamang daw at hindi inabot ng baha ang mga computer, kaya may soft copy ang mga dokumento. Pero hindi raw basta-basta maaaring itapon ang hard copies. Patutuyuin at isa-isang isasalba ang nasa 4,000 to 5,000 na titulo. Kasi yan yung ginagamit nila na reference sa mga titulo na na-issue, kaya permanent record yung classification niya, ma'am. Ang ilog na ito ng Govantes Dike ay isa sa mga tributaries ng Abra River. Kaya sa pag-apaw ng ilog na umabot hanggang dito sa balister ng tulay, binaha ang maraming government offices na nakahilera dito sa Quirino Boulevard. Kabilang na riyan ang Senro, BIR, DILG at DepEd. Hindi rin nagawang isalba ang 3 government vehicle. Patuloy ang pagsasaayos ng mga tanggapan sa iniwang pinsala ng bagyong Egay. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ilang namamalimos ang naglipa na sa Mangaldan, Pangasinan. Nakalerto si Claire Lacanilaw. Ikinababahala raw ng ilang residente ang paglipanan ng mga batang namamalimos sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, lalo na ang peligrosong pagsabit sa jeep ng mga katutubong badyaw. Lubhang delikado raw ito para sa mga motorista, ganun din sa mga batang namamalimos. Baka madisgrasya sila sa pagbaba nila ng jeep at saka kuminsan nakakaabala din kasi imbis na yung driver diretsyo na siyang magpasada, tinitignan din niya baka yung mga bata mahulog. Ang ilang traffic enforcer, todo mantay upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada. Nangangamba rin daw sila sa kalitasan ng mga namamalimos. Natatakot nga kami, nandito kami sa kalsada, lalo na kung traffic. Paano kung nagtatakbuhan sila, madam? May bilis na sasakyan. Kung masagasan sila, ano na yun? Ayon sa ilang badyaw, ang paghingi ng limos daw ang alam nilang paraan para mabuhay. Hirap daw silang makapaghanap ng trabaho dahil sa umano'y diskriminasyon. Basta sa amin, huwag kami magnakaw kasi mahirap sa loob ng kulungan. Na mahirap kami tinanggap kasi halimbawa, mahirap din kami intindihin. Tapos pag ganito pang yung pangdamit namin, para sa mga, masakit din sa amin magsabi ng mabaho, hindi maligo, na yun. Pero hindi namin sila masisisi kung ito ang tingin sa amin. Usually pag nagre-refer lang kami sa DSWD dito sa may Dagupan, sa may Haven for Children. Sakaling talagang hindi taga rito or yung mga ganong nasa street. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Samantala, isinagawa ang ulat sa probinsya ni La Union Governor Rafi Ortega David. Ang laman ng kanyang sopa, sundan sa ulat ni Gab Daluna. Isa-isang inilahad ni Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa kanyang State of the Province Address sa San Fernando City, La Union. Ilan sa mga ibinahagi ang economic growth, tourism development at pagtutok ng provincial government sa edukasyon para sa mga kabataan. Pinasinayaan din ang 280 million pesos La Union Convention Center kung saan idinaos ang sopa ng gobernadora. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng DPWH sa ilalim ng National Building Program.
Pilit isinasalba ng ilang magsasaka sa Kasiguran Aurora ang kanilang mga tanim na mais na napinsala sa pananalasa ng habagat. Ang ilang magsasaka nagsagawa ng forced harvest para daw hindi tuluyang masira. Hindi raw uubra ang corn harvester kaya't mano-mano itong inaani kahit doble ang gastos. Ang iba naman ay pikit mata na lang sa pagkalugi dahil sa tindi ng inabot ng kanilang sakahan. Mahigit 500 residente sa Pasukin, Ilocos Norte na labis na naapektuhan ng bagyong Egay ang tumanggap ng cash assistance. Ayon sa DSWD, mga residenteng nasiraan ng bahay ang nabigyan ng tulong. Nagpasalamat ang mga residente sa natanggap na tulong. Malaking bagay raw ito para sa pagpapaayos sa kanilang mga bahay. Hinigpitan ng Calasiao Municipal Police Station ang curfew hours sa bayan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga menor de edad. Kamakailan lang ay pinatawag ng otoridad ang ilang magulang na mga batang lumabag sa curfew hours. Sa datos ng pulisya, 10 katao ang lumalabag sa ordinansa kada araw. Katuwang nila ang mabarangay official sa pagpapatupad ng ordinansa. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Nagpasiklaban naman sa pagsayaw ng Babylon ang mga senior citizen sa isang pagtitipon sa Tuguegarao City. Sa saliw ng tugtog, instant exercise ang hatid sa mga 60s and above na mahilig sa sayawan. Nakisaya rin ang mga PWD at ilang pang bisita sa aktibidad. Pagkatapos ito, matyaga silang nakinig sa mga lecture para sa disaster preparedness kung saan ay nabigyan din sila ng mga disaster resiliency kits na nakalagay sa bag gaya ng flashlight, pito, foldable multiple-use tool na pwedeng gamitin na panghiwa, pambukas ng bote, ruler at iba pa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang school supplies 3 linggo bago ang pagbabalik eskwela sa August 29. Batay ito sa inilabas na suggested retail price ng Department of Trade and Industry. Nasa 23 hanggang 52 pesos ang notebook, 18 hanggang 33 pesos naman ang 3 piraso ng lapis, habang 24 hanggang 33 pesos naman ang 3 piraso ng ballpen. May mga surprise inspection na ipatutupad ang DTI para matiyak na nasusunod ang SRP. Inaasahan pa ang pagtaas ng presyo habang unti-unting tumataas ang demand, bagay na dagdag pasanin sa mga magulang. Samantala, umarangkada na ang diskwento caravan ng DTI sa mga gamit pang-eskwela. Pag sinabi nating diskwento caravan ay nagkakaroon ng discounts from the regular price ng mga school supplies. 13 anyos na binatilyo nalunod sa kasagsagan ng baha sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nasawi ang 13 anyos sa si Kenneth Manangan matapos mahulog mula sa papag sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 1, Dagupan City. Ito rin ang dahilan ng kanyang pagkalunod sa kasagsagan ng baha. Ayon sa stepmother ng biktima, naiwan sa bahay si Kenneth nang aksidente siyang mahulog sa papag. Umabot pa ng ilang minuto bago nakita ang biktima sa baha. Pagdating ng kapatid niya, tinaas niya, wala na. Patay na, tapos sabi ni Kap, tidak burila. Wala na, sabi niya, tapos diretso sa pulin na rin, doon nila nanilagay. Isang PWD si Kenneth, hindi raw siya makatayo at makalakad, kaya bigo siyang maisalba ang sarili sa baha. Tiwala naman ang kaanak ng biktima na walang foul play sa nangyari. May kapansanan siya, hindi po siya nakatayo kasi may hindi niya, parang hindi siya makakit sa papag. Kaya? Nalunod siya. Samantala, bagamat humupa na ang baha sa malaking bahagi ng lungsod, may ilang interior barangay pa rin, gaya ng Lasip Chico, Maluwod at Pugo Chico ang baha. Abala sa paglilinis ng pwesto si Aling Flor dahil sa putik na iniwan ng baha. Naglilinis pa ako eh. Hindi pa ako tapos ngayon. Nagtinda ako dahil wala pagkain, ganun. May mga signs na rin na bumababa. Hopefully by tomorrow nga, sana maging sunny yung weather natin as forecasted. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Isang SUV ang nahulog sa ilog sa barangay Santa Catalina, Minalin, Pampanga.
Ayon sa otoridad, galing Maynila ang Koreanong driver at pauwi na sana ng Olongapo City nang mangyari ang insidente. Dumaan ng NLEX ang driver at para makaiwas sa traffic, napadpad sa bayan ng Minalin matapos gumamit ng navigation app. Hindi raw napansin ng driver ang ilog dahil sa taas ng baha sa lugar. Abot sa 5 talampakan ng lalim ng tubig kung saan nahulog ang SUV. Sa tulong naman ng nasa 20 katao na iahon ng SUV at maswerte namang nakaligtas ang driver nito. Operation Linis Batanes, Iwas Dengue, isinagawa ng PDRRMO sa iba't ibang bayan sa probinsya. Ang detalye sa report. Isinagawa ang simultaneous clearing sa mga creek ng iba't ibang bayan sa Batanes upang maiwasan at mapuksa ang mga pinamamahayan ng mga lamok. Ayon sa PDRRMO, ito ay isang paraan upang makaiwas sa pagdami ng kaso ng dengue sa lalawigan. Para malesen namin yung impact ng dengue kahit na kunti pa lang sa ibang munisipyo, naglinis na kami, nagkaroon na ng cleanup drive. Inumpisahan ng PDRRMO ang paglilinis sa Kavangan Creek hanggang sa Basco Gymnasium sa San Antonio. Manu-manong nilinis ng mga kawani ng PDRRMO ang mga basura. Sa pinakahuling tala ng Batanes Provincial Health Office, nasa 149 cases ang kaso ng dengue sa lalawigan simula Enero hanggang sa kasalukuyan. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 93 cases sa kabuuang taon ng 2022. Nagsimula raw ang pagdami ng kaso sa bayan ng Itbayat, kaya agarang pinuntahan ito ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit upang magsagawa ng investigasyon. Paalala ng Health Authority, panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran, gumamit ng mosquito repellent araw-araw, at itaob ang mga lalagyan na maaaring pangitlugan ng mga lamok. Dapat mag-conduct tayo ng clean up drive sa sarili nating bahay. Kasi doon talaga nagsisimula para mawala yung cases natin or cases ng dengue. Magpapatuloy rin ang paglilinis sa mga barangay. So ngayon naman po ay continuous naman ng monitoring ng implementation para hindi lang po sa araw na yon at it will be done by the barangay yung ang ginagawa nila. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, paggamit ng electric vehicle inilunsad sa probinsya ng Bataan. Tunghayan sa report. Sa isinagawang turnover ceremony, 6 na electric vehicle unit ang ipinasakamay ng Bataan Provincial Government sa Metro Bataan Development Authority. Gagamitin ng units para sa rescue and emergency response ng probinsya. Gagamitin din to primarily for patrolling ng aming Metro Bataan Development Authority at saka pang rescue din kung sakali ng mga kung may aksidente or so for public safety and DRR ang magiging purpose niya. Layo ng proyekto na masolusyonan ang problema sa climate change at ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. In accordance with EVIDA, Electric Vehicle Industry Development Act, so manamandato na po kasi ang mga LGU na mag-modernize, so switch to electric vehicles at least 5% ng kanilang fleet. Kumpara sa gasolina, mas higit na cost at energy efficient ang mga e-vehicle. Pinag-aaralan pa ng probinsya ang implementasyon ng paggamit ng e-vehicle sa mga kalsada. Bahagi naman ng Project Transform na pumirma kami ng MOA with the Department of Environment and Natural Resources. So alam po natin na dahil po sa mga sasakyan, kahit po kinakailangan yan sa pang-araw-araw na buhay, meron po yung emission, nakakadagdag po yan sa pollution. Pero sa paggamit po ng mga electric vehicles, wala pong emission at malaki ho yung matitipid ng ating pamahalaan pagdating po sa konsumo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa riyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami
Ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.